Good evening, good morning, good noon, good afternoon. Ayan mga ka-OBS. So, kumusta po kayong lahat? Nandito na naman po tayo sa ating online Bible study number 18 na po tayo. Kasi nung nakaraan po ay special yun. Yan, special na Bible study. Kasi tungkol po sa, dahil po nag-celebrate po tayo ng undas, kaya ang itinaon natin na topic noon ay paano maliligtas ang kaluluwa ng tao. Hanyan po. So, andun na, naka-upload na po sa YouTube. Yan. So, yung mga subscribe po, punta na lang po kayo sa link natin sa YouTube at nandun na lahat po. Ayan, so maraming salamat sa mga tumatangkilik lagi sa ating online Bible study. Maraming salamat to all the participants at andyan. I-shout out ko lahat, pero yung mga nag-like, nag-share, nag-comment noong Bible study number 10 sa hulihan po. Uunahin po muna natin yung Bible study. Ayan, para tuloy-tuloy siya. At saka yung mga nandyan, i-mention ko po kayo later on. Ayan, to God be the glory. At nandito naman po tayo. Hindi nga lang hapon, medyo late lang kasi po merong practice po sa church. Ayan, at kanina po, ayan, congratulations sa nag-dedicate ng kanyang child na yung si Calvin Klein Britos, yan, na i-dedicate po kanina dito sa church. Congratulations. So ngayon, mga kapatid ay ipagpatuloy natin na o kaya i-re-review natin yung huling chapter na ating napag-aralan po, yung generosity. Kasi ito na po yung Bible study number 18. Special Bible study po yung paano maligtas ang kaluluwa ng isang tao. So, i-review po natin. Siguro, dalawa na itong medyo pahapyawan natin na i-review ito at saka yung paano maliligtas ang kaluluwa ng tao. Yan. So, sa generosity po, napag-usapan natin na kailangan nating ibigay yung para sa Panginoon. Para tayo po ay pagpalain. Ayan. So, napag-aralan din natin yung ikapo. Yan, yung tithes. 10 bahagi ng ating yan. So, kung hindi nyo pa ginawa at yung mga pastors po ninyo, ayan, yung kung sino man po yung mga leader po ninyo ay gagawin na po natin. Ayan. So, yung mga sinabi po sa stewardship, sa pagbibigay, di po ba napag-aralan din natin noon na kung tayo po ay magbibigay yung the best po para po isusulat ni Lord doon sa itaas. Yan. Isusulat niya. Pero kung ang ibibigay po natin sa church o sa Panginoon o sa mga lingkod ng Diyos ay yung mga reject, yung mga hindi na kanais-nais, yun ng mga marami ng hindi din maganda po kasi hindi natin titingnan po kung kanino natin ibigay. Hindi po, parang ginawa na rin po natin na para sa Panginoon. Ayan po. So, ngayon, dito siguro, dito sa online Bible study, papaano kayo makapagbigay? Wala namang, itong natin ay nasa online naman. Ayan. Bahala po kayo. Hindi. Ito naman po ay free. Online Bible study. Pero kung tinatas po kayo ni Lord na, ay siguro magbigay ako ng kahit konting halaga, pangtulong sa internet or whatsoever, ay bahala po kayo. Conviction po ninyo yan. Pero ito po, hindi po kayo nire-require po kasi ito po ay voluntary na
pagsisilbi po natin sa Panginoon. Pero hindi ko rin kayo hindi ko rin kayo pwedeng, hindi ko rin haharangan kung halimbawang tinats kayo ni Lord at meron kayong love gift din. Ayan, tulad nung isang merong love gift si brother, binigay kay Pastor Pablo. Ayan. So, hindi rin natin haharangan yan. Kasi gusto natin na ma-bless kayo 1,000-fold, 100-fold, at bubuksan ni Lord ang pagpapala mula sa kaitaasan. Yan, from heaven. Kaya kung halimbawang sasabihin ninyo, kahit napakakunting halaga, sasabihin ninyo, ay may offering ako, Pastora, dahil nakikinig naman ako, ay to God be the glory. Siguro magkakaroon na tayo ng bank account natin na offering sa online. Ayan po. Pero yan po ay kung ipahintulot ni Lord, kung itouch tayo ni Lord. Yan po yung essence ng generosity, yung giving po na kung saan pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero yan po, sasaksak po natin sa ating kaisipan na ito po ay online Bible study. Hindi po tayo nagpapabayad po dito. Free po ito, kusa po ito. Pero tulad ng sinabi ko po, dahil napag-aralan natin itong generosity towards the work of God, towards the ministry po, ay pasasalamatan natin yan at alam ko bubuhos ang mga pagpapala sa mga nagbibigay ng kusang loob po. Ayan. At tulad kanina, hindi ko na i-mention para hindi niya makuha ang kanyang reward. Yan. Para sa kay Lord niya makukuha yung reward. Mayroong kapatid kanina, dahil sabi niya, nag-o-online ka, Pastora, kailangan mo ng mga damit. Sabi niya, alam nyo, merong limang blouse na nagbigay kanina. Salamat, kapatid. At pagpalain ka ng Panginoon, mas marami ang ibubuhos niya sa iyo. Ayan. So, ang saya-saya, di po ba mga kapatid? O nagbobolontary lang po tayo dito na ginagawa po natin yung ating obligasyon sa Panginoon. Ito pala ang mga reward din. Ito din ang ating mga kasiyahan. Ayan po. Salamat sa nagbigay ng 5 damit po. Yan. To God be the glory. Ang gaganda yung mga binigay niya. So, ngayon, mga kapatid, doon din tayo sa pahapyawan din natin o kaya i-review din natin yung paano maliligtas ang kaluluwa ng tao. Ayan. So, yung kung paano maliligtas, sinabi natin noon na hindi maliligtas ang kaluluwa dahil lamang sa kanyang pananampalataya. Bakit? Kasi faith without works is dead. Yan. So, yung pananampalataya po na wala namang gawa, na mabubuting gawa, ay patay din yun. Hindi rin nakapagliligtas sa tao kung pananampalataya lang na walang gawa. Pero kapag mabubuting gawa naman, makapagliligtas ba? Hindi rin po. Yan. Kung walang pananampalataya yung magagandang gawain, hindi rin po siya makapagliligtas sa tao. Ayan. So, ano ang makapagliligtas? Makapagliligtas ba yung halimbawa namatay yung isang tao tapos ang dami nung mga nag-pray para sa kanya? Hindi rin po. Kasi doon sa story ni Lazaro at saka ni Father Abraham, ayan, doon sa namatay na parehas
si Lazaro at saka yung mayaman na tao. Sabi ni nung mayaman, Ama Abraham, sabi niya, pakiutosan si Lazaro na lagyan man lang po niya ng tubig ang aking dila dahil uhaw na uhaw po ako, sabi niya. Kahit ano lang niya yung kanyang daliri sa kanyang bibig dahil sa sobrang init doon sa kanyang kinalalagyan. Pero alam niyo yung sagot ni Abraham, sabi niya, anak, nung nandun ka sa lupa, lahat tinamasa mo, lahat natikman mo, yan. Sabihin ko sa iyo, yung mga nandito, hindi makakapunta dyan dahil may malaking agwat. Ayan po. Na kung sino man yung nandyan, hindi makakapunta dito. At kung sino man yung nandito, hindi rin makakapunta dyan. So, ibig sabihin po, na kahit daan-daan yung magpipray po para sa ating kaluluwa, wala na po. Hindi na. Kasi, ayon sa banal na kasulatan, ang ating panahon ng pagsisisi, ang ating panahon po ng paggawa ng kalugod-lugod sa Diyos ay ngayong buhay pa tayo. Kapag patay na po tayo, yung kaluluwa natin ay pupunta na po sa kanyang hahantungan. Yun, temporary pa lang po kasi wala pa yung white throne judgment. Ayan, mga ka-UBS. Kaya, mga kapatid, ano ang makapagliligtas? Ayan. So, yung mga tinakal natin noon na sinabi natin, kapag nanampalataya ka, tapos nagkaroon ka ng mga mabubuting gawain, sinusunod natin ang mga utos ng Diyos at hindi natin hinahayaang manatili ang kasalanan sa ating buhay, bagkus tuwing tayo ay nakakagawa ng kamalian, ay nagre-repent po tayo sincerely, na hindi yung paulit-ulit na ginagawa ang mga kasalanan. Sinusunod natin din, little by little, the Lord is changing us, na binabago ni Lord ang ating buhay po. Araw-araw yan. Day by day, na binagbago po tayo ni Lord. At hindi lang po iyon ang ginagawa, ang ay susundin natin ang kanyang kalooban, susundin natin ang kanyang mga utos, at we should not deny Jesus. Ayan mga kapatid. Kasi ang time na yun yung sinabi ko po na ayan, nung sinabit ko po doon sa mga preaching at saka nung huling Bible study, darating po ang araw na ang Antichrist po ay lalabas. At yun na po, kapag lalabas na si Antichrist at nag-umpisa na rin daw, yun, yung mark of the beast, ayan na, nakatakot na. Kaya sa ngayon, dapat na paigtingin na po natin ang ating pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi po, kapag mag-umpisa na yung mark of the beast, lalabas na si Antichrist po. Ayan, lahat na Christians, lahat na naniniwala kay Kristo, ayan, pipilitin na yung mamarkahan. At kung ayaw nating mamarkahan ng mark of the beast na 666, yun na po. Puputulan na ang ulo ng mga Christians. Ayan, kaya paghandaan natin, ipanalangin natin na hindi na sana natin maranasan yung ganun ka bigat, gayon katindi na mga pagsubok. Kasi po, bihira na po ang nakakalampas doon. But if we believe in God right now, if we accept Jesus Christ as our personal Savior and Lord,
kung hindi nyo pa po inaccept mga yung pong Bible study natin na paano maliligtas ang kaluluwa. Meron na po akong prayer doon ng acceptance. Pwede na po inyong panoorin yun at you repeat after the prayer po nandun. Ayun na po yung, yung pag-accept kay Jesus Christ as our personal Savior and Lord. Ayan, mga ka-OBS, isya-shout up ko mamaya pagkatapos ng Bible study natin, yung mga nandyan po para tuloy-tuloy. Yun ang comment nila. Ang comment nila, uunahin po natin yung Bible study at sa hulihan na lang po yung mga mai-shout out po. Ayan. So, ngayon mga kapatid ay pag-aralan na natin. So yun, so yung sabi ko, kapag hindi na natin i-deny si Jesus, kapag sabihin nila, deny Jesus or die. Ayan. So, kapag hindi natin i-deny si Jesus, kahit mamamatay tayo, yan, kahit walang silbi, kahit mabubuhay tayo na matatakan tayo ng 666, na pag-aari na tayo ni Satan, no more salvation, pati yung mga anak natin, kapag natatakan na po tayo ng markang iyon, ng numerong iyon, at naghahanda na po yung mga gumagawa niyan, yung mga microchip, inahahanda na, naghahanda na. Pero we declare, we are praying hard po na tayo pong mga mananampalataya, sana hindi na po natin maranasan yung pinakamatinding hirap na dadanasin po yung Great Tribulation. Yan. So we claim na by 2021, sana prosperity ang mangyayari at hindi yung pagpapahirap po o yung tribulation. Sana restoration to our economy, restoration to the lives of every people, na sana po ibubuhos ng Panginoon ang Holy Spirit at hindi po yung tribulation. Yan. So ngayon po, ito na po yung chapter 16, Kingdom Living. Ito na po yung pag-aaralan natin ngayon. Yan. So letter A, we have here the chains of authority. So we have been delivered from Satan's dominion. Ayan. Nakawala na po tayo doon sa dominion ni Satan dahil nga po kay Jesus Christ, na siya po yung naipako sa cross para sa ating mga kasalanan. So we are now under a whole new authority. So yun na po, that of the Lord Jesus. Si Jesus na po yung authority kasi natalo na si Satan. Tinalo na ni Jesus yung kamatayan, tinalo na niya ang Hades, tinalo na niya ang patay. So as a believer begins growing in his new life in the Lord, he soon discovers that the only way we enjoy living in God's kingdom is in right relationship with Jesus. Ayan po. Ephesians 1:17 doon, at saka sa Philippians 3:10. Doon po sinabi po na magkakaroon po tayo ng right relationship with Jesus. At the very beginning of our new life with God, this relationship takes two distinct forms. Ano po yon? So, una po, Savior. Yan. So, ang una pong relationship natin na ating bubuuin po ay ang relationship natin with our Savior, no other than Jesus Christ. Doon po sa mga umaccept doon sa huli po nating nag-start na po kayo ng bagong buhay with our Savior, Jesus Christ. Kasi po, pinapasok na ninyo si Jesus Christ sa inyong puso. At ayan, ngayon, alam ko na na-enjoy nyo na. Nagkaroon na kayo ng kagaanan ng loob, ng enjoyment, ng joy sa inyong puso. Kasi pinapasok nyo na po si Jesus Christ as your personal Savior and Lord na ginawa po natin noong last Bible study.
Yan. So this is the very first relationship we can ever have with Jesus. We cannot know God as Father and or friend until we first have a revelation of Jesus as Savior. Kasi sabi ni Jesus Christ, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. At saka, isa pa po, they are one. Nagkakaisa po sila. So, dapat pupunta muna tayo kay Jesus Christ, the one who died for us and rescued us from Satan's kingdom. Yan. Jesus has saved us. Ayan. From, saan niya po tayo sinave? Ito po, letter A, from God's judgment. Yan. Nasave na tayo sa God's judgment. 1 Thessalonians 1:10 and 5:10, as well as in Romans 5:9. Nasave na po tayo. Ibig sabihin po na kahit po a-appear pa rin tayo sa Judgment Day kapag tayo po ay na-establish na ang ating relationship kay Jesus Christ as our personal Savior and Lord. Hindi na po tayo ma-judge according po dito sa 1 Thessalonians 1:10. Bakit haharap pa tayo sa Judgment Day? Yan. Kung tuloy-tuloy po tayo until the end po, na tayo ay nananampalataya, tayo ay nag-o-obey, gumagawa ng mga kalooban ni Lord, at ating ginagawa yung kanyang mga commandments, kahit haharap tayo doon, hindi po ang maipataw sa atin, kundi reward po. Bakit daw lahat tayo doon haharap? Masama man o mabuting tao po, haharap tayo sa white throne judgment, sa Judgment Day po, na kung saan nandun si Jesus Christ. Yun po ay ipapakita lang daw po ni Lord na He is a fair judge. Kaya andun pa rin tayo, tatayo pa rin tayo sa white throne judgment, sa Judgment Day. Yan. Kasi gustong ipakita ni Jesus na He is a fair judge. Yan. So, doon na po, titingnan na lang po natin doon, na makikita po doon sa book. Yan. Kung tayo ba ay karapat-dapat. Kaya, tulad nga nung sinabi ko, na yung kapag mabubuksan na yung aklat at makikita na yung ginawa natin doon, lahat na ginawa natin, mag-appear na doon sa Book of Life, kung Book of Life man yun, titingnan daw talaga. Ayan. Siguro, i-flash pa na parang television yung mga ginawa natin. At doon, i-judge ni Jesus kung tayo ba ay karapat-dapat na pupunta sa buhay na walang hanggan. Yun na po yung eternal destination natin. Yun na po yung heaven. Yun na po yung New Jerusalem. Yun na po yung inihanda ni Lord para sa atin, na doon po wala na pong tears doon. He will wipe away every tear. At yun na po yung pinakamasaya na araw natin, ng ating mga natatamasin ng ating mga kaluluwa. Pero alam nyo po ba mga kapatid, yung mga mapupunta sa lake of fire, siguro sasabihin natin na ayon sa mga Bible scholars, bakit may sinabi doon na He will wipe away all tears, every tear, yan, from the eyes, na iwawipe yan ni Lord. Bakit? Di ba po wala nang pag-iyak doon? Ayan. So, no more crying there. We are going to see the King. Ayan, yun yung awitin. No more crying there. Bakit meron siyang
iwawipe? Ayan, yung question. So, alam nyo po mga kapatid, doon pala sa Judgment Day, kapag yung isang tao hindi na maliligtas, sasabihin na ni Jesus, okay, throw him in the lake of fire. Ayan, doon po pala tayo iiyak. Siyempre, yung family natin na tayo'y maliligtas, pupunta na tayo sa heaven. Sa alimbawang sinabi ni Jesus sa atin, well done, good and faithful servant. Come and rejoice with me. Here is your reward. Kukurunahan na tayo. Tapos i-welcome na tayo ng napakarami ng maliligtas doon. Napakarami ng mga Bible characters na yung mga nasisave na doon, yung mga angels. Welcome, welcome, sabi nila sa atin. Pero halimbawa yung susunod ay a part of our family na hindi po siya maliligtas. Kasi pagbuklat ng aklat, wala yung name niya doon. At pagbuklat ng mga ginawa, walang matatagpuan na ginawa niya na kalugod-lugod sa Diyos. At ang sasabihin ni Jesus, throw him in the lake of fire with Satan, with the demons, with the satanic forces. Alam niyo ba po yung feeling kapag marinig natin yun? Talagang iiyak po tayo. Halimbawa, anak natin, pinsan natin, uncle natin, yung mapupunta po doon sa lake of fire. Tapos sasabihin natin, Uncle! Ayan po, iiyak talaga tayo. Pinsan! Ayan. Kaya nga po, ginagawa natin itong nag-i-evangelize po tayo. Para po, wala pong isusumbat yung mga relatives natin, yung mga kaibigan natin. Kaya itong ginagawa natin. Hindi nyo na po pwedeng sabihin na, Lord, wala kaming narinig na salita mo. Walang nag-Bible study sa amin, Panginoon. Hindi namin narinig ang tungkol sa kaligtasan. Wala na po kayong ipagrason, mga kapatid. Kasi nag-o-online Bible na po tayo. At eto na, wala na po tayong irarason doon. Kapag sa Judgment Day, sasabihin nyo, wala akong narinig, Panginoon. Yan. Hindi na. Kasi eto, ilang Bible studies na po. Ang dami na. From Bible study number 1, number 18 na po ngayon. May ika-19 na po yung paano maligtas ang kaluluwa. May mga preaching na rin doon na naririnig po ninyo. Ayan. So yun, kaya pala, may iwawipe pa rin ang Panginoon na tears doon. Ayan. Pero pagkatapos nyon, kapag napunas na niya, na-wipe na niya yung mga tears ng mga, yun ang interpretation, na yung may mga kapatid, may mga relatives na mapupunta sa lake of fire. Doon lang. Kapag pagkatapos niya yun, wala na po. Malilimutan na ang lahat at papasok na po doon tayo sa eternal destination. Doon na po sa napakasayang lugar na inihanda ni Lord para sa atin. Ayan po. So ngayon, yun, i-establish po natin yung ating relationship sa ating Savior, sa ating Lord. Sabi po dito, knowing Jesus as Savior brings us into God's kingdom. Kaya nga, kingdom living na itong topic po natin kasi inaccept na natin si Jesus Christ as our personal Savior and Lord. Last meeting po, yan. Kaya ngayon, body of Christ na po tayo. Now, we are now living in the kingdom of God. So, we are now children of God. Kaming mga preachers, we are servants. Yan, servants of God. Kasi yan, kami po yung mga gumagawa ng nagpipreach sa mga salita ng Diyos. We are servants. We are not bosses. We are not bosses. We are
are not, but we are leaders, we are servants. The servant leadership, yan po yung binigay ni Lord sa amin. Ayaw po niya yung kami ay magiging boss na gawin nyo yan, mga members. Gawin nyo yun. Hindi po. Sabi po ng leader, gawin natin ito. Ayan. So ito po, once we are inside His kingdom, that relationship takes on dramatic new changes. Naniniwala po ako na kayo pong mga nag-accept po in our last meeting, nag-accept kay Jesus Christ, may mga dramatic changes na sa inyong buhay. Kung dati-dati po, hindi kayo nakukontento kung ano yung mga nandyan, ngayon, I believe, kapag tinanggap nyo si Jesus Christ nung last meeting po natin, last Bible study po natin, mararamdaman nyo na ang joy sa inyong puso. Ayan, hindi na po kayo masyadong nagwo-worry kasi alam na natin sa oras, bawat sandali, yan, i-guide na po tayo ni Lord. I-guide na tayo ng Holy. Sabi po sa Colossians 2:9-10 at sa 1 Corinthians 8:6, when we enter the kingdom of light, what we were created for. Yan, ma-enjoy na po tayo. Salamat naman Panginoon na ako ay ipinanganak. Yan, a loving relationship with the Lord. Because of this, when Jesus becomes Lord of our life, we find that His dominion in our lives brings us out of the chaos of sin into divine order and peace. Ayan, Panginoon, mga ka-OBS, ayan, mga ka-online Bible study, mga kapatid. Ayan, ayokong gamitin yung guys. Kasi parang hindi appropriate yun sa ating ministry, sa ating pinag-aaralan. Yan, kundi ang gusto kong itawag sa inyo po ay mga kapatid, mga ka-OBS, ka-online Bible study, mga ka-fellowship. Kasi fellowship na po ito. This is already an online fellowship. Pwede na po kayong magpa-pray, pwede nang magpa-counsel, yung mga may yan. Tulad nung siguro ilang months na merong nagpa-counsel. Ayan, magsusuicide na siya. Isa siyang OFW. Gusto na niyang kikitilin ang kanyang buhay po dahil sa kanyang problema. Pero sabi ko, huwag mong galawin ang iyong body because that is a temple of the Lord. At magkakasala ka kung kikitilin mo ang iyong buhay. Ng Espiritu Santo ang ating body, temple. Ayan. At yun, naliwanagan ang kanyang pag-iisip. Mahal ka ni Lord, sabi ko. Kung ano man yung problema mo, lahat na problema may solusyon. Ayan, kaya malaki po yung pasasalamat niya kasi hindi natuloy yung kanyang pag-suicide po. Ayan, yun. So sabi niya, salamat, Pastora. So kung may mga magpapa-counsel po, this is already an online fellowship. Kaya we are very willing to pray for you din. Kung may nagpapa-prayer request tulad nung nagpa-prayer request sa Italy at meron din doon sa US. Yan. Merong matinding karamdaman. Ayan po. So, ang atin pong joy, kapag sinabi po nila na gumaling sila, yun na naman po ang ating joy. Ayan. So, letter B, dadako tayo dito sa the model citizen. Ayan po. Kahit hindi na lang model citizen, the model Christian. Yan. So sabi po sa Philippians 2:5, let your attitude toward life be that of Christ Jesus. Ayan, i-shout out ko lahat mamaya yung mga na nanonood at saka yung mga nag-like, nag-share at nag-comment sa Bible study number 10 mamaya po. Itutuloy muna natin, ito po yung comment nila. Ang suggestion po nila, may nag-suggest po na tuloy-tuloy daw yung Bible study at minsana na lang po daw yung pag-shout out
at gagawin natin yan sa hulihan. Ayan po. Yan. So, Jesus, though King of the Kingdom, became a servant. He is the example of what the true citizen of His kingdom. So, si Jesus Christ po yung modelo natin. Yan, siya lang po yung tao na hindi po nagkasala, si Jesus Christ. So, sabi po niya, sa John 13:13 to 15, meron din sa John 13:5 to 17, sa Matthew 20:26 to 28, at sa Luke 22 to verse 27. Pare-parehas lang, halos the same yung content niya. Sabi niya, "You call me teacher and Lord, and rightly so, for what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you." Ayan, mga kapatid. Kaya yung mga Good Friday, mga meron ding mga gawain na ang mga pastors, mga leaders ay hinuhugasan yung feet ng mga members. Ayan, yan po ang nagpapakita ng humility and servant leadership po. Ayan, so sabi, siya talaga yung modelo natin. Ayan, so as members of Christ Kingdom, so para na tayong i-consider na natin yung sarili natin na nandito na tayo sa kingdom, na ang ating king po ay si Jesus. Yan. We enter into a master-servant relationship. Yan. So, with Him. So, siya yung master natin kasi nasa kingdom na tayo. Siya yung ating master at tayo po yung kanyang servant. So, Jesus came to do His Father's will. In Hebrews 10:5 to 9. In His day-to-day life, He displayed what the lifestyle of the kingdom is all about. Paano yung lifestyle? Living to please God. Ayan. So, ang lifestyle po sa isang kaharian, ang lifestyle sa isang kaharian, ay ang mga servants doon, kailangang ma-please nila yung hari nila. Hindi sila magpapasaway. Tamang pagsisilbi ang kanilang gagawin. Ayan, lahat na kailangan gagawin nila dedicatedly. Ganun in God's kingdom, ganun din po tayo. So many Christians do not like the concept of being a servant because it seems to make one person inferior to another. But in the Bible, we find 4 interesting paradoxes. Yan. Ano yung mga paradox na ito? Number 1, may 4 po. Number 1, slavery, there is freedom. Ayan. So, meron palang freedom sa slavery. Di po ba parang magka-contrast? Kung slave ka, parang wala kang kalayaan. Pero dito in the kingdom of God, in slavery, freedom. So, sabi po dito sa Romans 6:22, "But now that you have been set free from sin," ayan, yung sinabi ko po, kapag you repeated after me yung prayer of accepting Jesus Christ as your personal Savior and Lord, doon sa huling Bible study natin na paano maliligtas ang kaluluwa ng tao po, you are already been set free from sin. Kasi nag-repent na po tayo doon. And have become slaves to God. The benefit you reap leads to holiness. And the result is eternal life. So, marami doon sa Romans 6:16 to 23, sa 1 Corinthians, sa 2 Corinthians, sa Ephesians, and sa 1 Peter. Pangalawa po, in being a servant, there is greatness. Ang akala natin dito po sa ating pamumuhay, ang akala natin yung servant po ay hindi great, di po ba? Kasi servant lang.
katulong lang. O yung katulong, never natin na tinawag na great kasi katulong lang siya, tagalaba, parang ganun, di po ba? Sa tao, sa harapan ng tao. Pero sa harapan ng Diyos, as servant, in being a servant, there is greatness. Kaya po kaming mga preachers po, tinatawag po namin ang aming sarili na servant. Because there is greatness in being a servant. Sabi nga niya, if you want to be great, learn to be a servant. Merong awitin yun, pero hindi ko sabi niya, if you want to be great, learn to be a servant. Yan po. So, yan, dito na sa Matthew 23:11 to 12. The greatest among you will be your servant. In God's kingdom. In God's kingdom. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. So, hayaan lang po natin yung mga nanlalait sa atin. Halimbawa, makita lang nila na simple lang po tayo. Wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Never mind po. Because there is greatness in being a servant. And sabi po dito, whoever exalts himself will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. Yan po ang ating joy dito sa kingdom of God. Number 3, in humility, there is exaltation. O yan na naman po. So sabi po dito sa Matthew 18:4, hayaan nyo, kahit hindi po tayo i-exalt ng men, ang Panginoon po ang mag-exalt sa atin. Sabi po dito sa Matthew 18:4, therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Imagine po na kung sino man po yung nagpapakumbaba, siya pala yung greatest in the kingdom of God. Yan. Halimbawa, ganito, ganyan. Okay lang. Yan. Let's remain humble. And in God's kingdom, we are the greatest. Amen po? Yan, tingnan po natin. Yan po ang joy ng nagsisilbi sa Panginoon. Alam, kapag pinag-aaralan po natin ang Panginoon, hindi na po tayo, wala na po yung fried chicken natin. Ano yung fried chicken natin? Kapag nakalimutan kanilang grinitan or doon sa stage or whatsoever, kapag pinag-aaralan natin ang it's okay. Okay lang. Kasi ang ng tao, ang Lord ang mag-i-exalt po sa atin, itataas, bagamat ibabagsak tayo ng mga tao, ang Panginoon naman ang magli-lift up sa atin. Di po ba? Ang saya-saya. Yan. So, ang saya-saya ng magiging Christian po, di po ba? Number 4, in submission, there is authority. Kapag alam nating mag-submit po, meron din tayong authority. Yan. So sabi po dito, I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Yan sa Luke 7:7-8. It's a Roman centurion po yung nagsabi dito. Na meron siyang, he is a military leader over 100 soldiers. Siya po yung nagsabi dito, I did not even consider myself worthy. Ayan po. Di po ba? Ina-acknowledge ko po at nagpapasalamat ako na be-blessed ako po na yung mga higher ups, yung mga authorities natin, nandyan po sila na
bibless po ako. Nandyan po sila Dr. Concesa T. Romias, sila Sir Marlon Talusa, yung mga higher ups natin dyan na sila Dr. Juby De Castro, yan, si Estrel Ciruno, yung mga authorities, mga higher ups natin. Pero tingnan po ninyo, napaka-humble nila. Yan, yung mga authorities po natin sa DepEd, napaka-humble nila. That kahit po tayo ay napakasimple lang po na lingkod ng Diyos, still, they give importance to the Word of God. Bakit po? Ganyan nila nirerespeto ang ating Panginoon, na hindi po sila matataas na sila, mas mataas sila kaysa sa atin. Pero andyan po sila, nakikinig po sila. Palakpakan natin. Ayan, hindi ko naman pala maririnig yung mga palakpak po ninyo. Ayan, next time po magre-record na lang po ako ng ready-made na palakpak. Yan, purihin ang Panginoon. Napakasaya. Andyan yung mga DepEd authorities, ang tataas ng mga posisyon nila. Oh, yan. Pero, sabi nila, "Naku, Pastora, ang dami kaming natututunan." Yan, si Dr. Romias, si Ma'am Ses, tumawag nung last Bible study. Sabi niya, "Pastora, ang dami akong natututunan." Oh, isang Bible study pa lang po yun. To God be the glory. Andyan rin yung ang daming pastors dyan. Oh, ang gagaling na ng mga pastor niyan. Oh, pero andyan pa rin sila, hindi nila sinasabi na, hindi sila nakikipag-compete o ano. Pero sabi nila, "Pastora, thank you. We are so blessed." Mga doctorate yung iba dyan. Ayan, andyan yung mga reverend sila. Andyan din yung leader namin, yung BCCI president namin. Ayan, andyan nga, yung mga may-ari ng mga seminaries. Andyan din yung may-ari ng Geneva Scholastica, si Reverend Mike Mahor, sila Reverend Rene Tabaco. Yan, yung mga heads ng evangelical churches in the Philippines at saka in our province. Ayan po. Bakit? In humility, there is exaltation. Yan. Hindi nila inaalintana na, "Nako, ano kami? Yan, ano lang yan. Si Pastora na yan. Subordinate lang namin." Hindi po nila sinasabi. Pero sabi po dito, in submission, there is papasubmit tayo sa kanila in the DepEd sector. Ayan po. Yan. Yan, sinasaluduhan natin sila. Pero tingnan nyo po, dito po sa Bible study, nakakataba ng puso na nandito po sila na nakikinig. Ayan, to God be the glory po. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka po yung mga batchmates ko po, ayan, mga district supervisors din sila, mga EPS, yan. Iba-iba kung saan-saan, sa Bacarra, sa Cagayan. Ayan po, mga kapatid. Pero tayo lahat ay inipon-ipon ni Lord para tayo ay matuto sa kanyang mga salita. Yan, malapit nang matapos po. Yan, so, sabi po dito, the lifestyle of the kingdom. Oh, yan. So, the lifestyle of the kingdom of God, attitude of submission and obedience to God. Yan po. Yun ang lifestyle in the kingdom of God. So, we consider you now, kung tinanggap nyo na si Jesus Christ, doon po sa last Bible study natin, we consider you now in members in the kingdom of God. Kasi sabi ko nga, hindi religion. Hindi po religion ang makakapag-save sa tao. Yan, kapag inaccept na natin si Jesus Christ as our personal Savior and Lord, we are already members in the kingdom of God. At yan, umpisahan na po natin ang mag-submit sa Kanya and mag-obey po. Sabi po sa Matthew 12:50,
At saka sa Ephesians 6:6, sabi po dito, we submit ourselves to God's will, not reluctantly because of fear or duty, but rather, sabi po dito, because of all God has done for us. Napakarami po ang kabutihang ginawa ni Lord sa atin. Yan po. Kaya po mag-submit at mag-obey po tayo sa Kanya. Ano po yung mga kabutihang ginawa niya sa atin? Meron po tayong hininga. Yan. Pero kapag meron healthy tayo, ano po ba? Araw-araw binibigyan niya tayo ng mga blessings. Yan. Blessings of health, blessings of our families. Kung ano-ano po yung mga binibigay niya sa atin. Another is, because in doing so, we find fulfillment. Ayan po. Sa Psalm 40 verse 8, meron pong fulfillment sa ating buhay. Ayan, at mag-umpisa na po tayong may joy sa ating mukha, may shining glory, lagi na tayong nakangiti, nakontento na tayo kung ano yung meron. Ayan. Natutuwa nakakatuwa, di po ba? Halimbawa, kung dati, halimbawa, yung mga namimili ng ulam. Kung alam po nating makontento, nako, nai-enjoy natin kahit talbos ng kamuti lang, nilagyan mo ng bagoong, at saka yung kalamansi. Ay, thank you Lord! Nagpapasalamat na tayo kasi ang sarap-sarap na nun. Ako nga, busog na ako dun. Thank you Lord! Nako, natutuwa naman yung mga bata. Dahil, ay sa inyo na lang yung mga karne. Ito na lang sa akin. Kontento na ako dito. Diba? Ang sarap-sarap. Yan. And another is because of love. Yan. Dahil ma-feel na po natin yung love ng Panginoon na for God so loved the world that He gave His Son, na yun, dahil sa kanyang anak na si Jesus Christ na ipinako po sa cross. Yan, hindi na po tayo yung yung ipapako sa cross, kundi napatawad na po yung ating mga kasalanan. Tayo yung makasalanan. Pero yun, si Jesus Christ na po. Yan, lastly po, letter D, the fruit of the kingdom. Sabi po sa 1 Thessalonians 2, verse 11 to 12, sabi po dito, for you know that we dealt with each of you as a father deals with his children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God, who calls you into His kingdom and glory. 1 Thessalonians yan. At saka sa 2 Thessalonians. Sabi din sa Matthew 21 verse 43, Jesus said that the kingdom would belong to those who produce its fruit. The fruit of the kingdom is explained in a number of scriptures. Ayan po. Ano po yung mga fruit? Yun, yung mga fruits of the Holy Spirit. Love. If we love our fellow men, we love God na daw po. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na we love God if we hate our fellow men. Ayan. So, ayan, yun na lang po. Kung sila po nung nag-hate sa atin, susuklian na lang po tayo natin ng love. Ganun po. Kasi, sabi po dito, kung hindi po natin love ang ating kapwa, hindi daw po natin, we are liars to our own selves. Dinadaya natin ang ating sarili na sinasabi natin na we love God. Kasi kung hindi daw natin love ang ating fellow men, hindi rin daw natin pwedeng sabihin that we love God. Yan. Kaya po, if we love our brethren, then we can say that we love also God. Another is joy. Yan. Meron na po tayong joy. Meron po tayong joy in serving. Yan. Kapag ine-enjoy na po natin ang nakiki-online Bible study, ayan, excited na po tayo. So ako po, ine-enjoy ko, hindi ko inaalintana yung
parang hindi na ako napapagod. Yan. Halimbawa, may gawain tayo sa school. Pero may joy na kapag Miyerkules po ng gabi na may Bible study, may joy, may kagalakan po sa ating puso. And if we enjoy po, yan, yung ano natin, ginagawa po natin, maganda po ang kalalabasan. Tulad po yung sinabi ko po doon sa generosity na topic natin, na kapag wala kang joy na nagbigay, kahit isang kasarula yung ibibigay mo na tinula, halimbawa, nakasimangot ka, sayang, binibigay ko pa, hindi na lang sana, ay naku, sasakit ang tiyan nung yung titikim o kaya'y uulam doon. Pero kahit isang buong, kahit maliit lang na bowl, na halimbawa yung dinengdeng, yan, na binigay mo na with joy, nakangiti ka. Uy, Allah, kapatid, ay auntie, tikman mo itong dinengdeng. Uy, masarap kaya. Ayan, nakangiti tayo. Nako, kahit 2 kutsara lang yung tinikman niya, busog na siya. Ganyan po. Ang gusto ni Lord, meron po tayong joy. Sa lahat na gagawin natin, hindi po tayo napipilitan. Siguro sasabihin, may nagsabi sa akin, ay ma'am, lagi akong nanonood. Paano mo ginagawa yun? Nagpre-prepare ka ng sermon mo. Tapos magpre-prepare ka para sa Bible study mo. Tapos magpre-prepare ka rin para sa school. Sabi ko, if we enjoy it, nothing is impossible. Ang Lord ang mag-give sa ating po ng wisdom. Kasi if we enjoy our work, yan, tuloy-tuloy na po yan para po yung springs of living water na yan, mag-flow siya. At para na po tayong eagle, yan. Yung eagle po, hindi po siya napapagod. Sige, dive ng dive yan, yung eagle. Ganyan po ang ibibigay ng Panginoon sa atin kapag meron po tayong joy sa ating ginagawa at sa pagsisilbi natin sa Kanya. Meron ding peace. Yan po yung fruit. Malapit na pong matapos, huwag na kayong mag-alala. Meron ding peace. Merong awitin na, there is peace in the times of troubles. There is peace in the midst of the storms. Ayan po, marami pong storms sa ating buhay, di ba? May mga problema dyan, may mga pero kapag po binigay na natin yan sa Lord, Lord, I commit to you this problem. Huwag mo nang problemahin, kapatid. May peace ka na. Kasi ganyan ako. Kapag wala na akong pera, Lord, wala na akong pera. Oh Lord, but I believe, mamaya, meron kang ibibigay. Hindi ko na yan iniisip. Sige na, mag-ano na tayo dyan. Trabaho lang tayo ng trabaho. Mamaya, nandyan na talaga. Nandito na. Meron na. Tingnan nyo. So, kung ako'y nag-flare up, nakatulong po ba yun? Nag-high blood lang ako. Kung nararaten na. Kung yung marami na akong nasabi na hindi maganda. Pero po, kapag meron na po tayong peace of mind, kapag binigay na natin kay Lord yung problema na yun, Lord, ibibigay ko na, hindi ko na yan pakikialaman kasi binigay ko na sa'yo. Papanuurin ko na lang kung ano yung gagawin mo. So, ayan, ganyan po ang gusto ni Lord. Goodness. Yung goodness din. Malapit na. Goodness, dapat meron din kasamang goodness yung mga pagsisilbi natin. Kasi kung mananampalataya lang tayo, iwala namang maraming ginagawa tayo na kalugod-lugod sa Panginoon. Pero tulad ng sinabi ko, kayo pong, pati rin yung mga dating supervisor, andyan din si Sir Peter Atuelan, dati rin na district supervisor po. Ayan, nakakataba po ng puso na kayo po ay mga nandyan ang tataas po ng mga katungkulan po ninyo. Ayan, so sabi po dito, goodness, righteousness.
Ayan, yung sinabi ko nga sa mga members kanina, sabi ko, huwag nyo nang hangarin na magkasala pa. Huwag na nating hangarin na magkakasala pa tayo. We are already in the end times. Dapat isurrender na natin lahat. Kasi hindi po tayo magso-survive. Na hindi po tayo maliligtas kung darating bigla si Jesus Christ na tapos o kaya kinuha ni Lord ang ating buhay at nataon na merong kasalanan sa atin at hindi na tayo nakapag-repent po. Yan, nakakatakot po. So dapat, sabi ko sa mga kapatiran kaninang umaga, we should hangarin nating maging righteous na po, na magpapatulong na tayo kay Lord, na day by day, He is going to change our lives. Na hindi na po natin hangarin na yung magkasala pa. Isurrender na natin lahat yung mga kasalanan na yan. At ang hihingin na natin sa Panginoon yung robes of righteousness. Ayan, mga ka-OBS. Para anytime na kukunin ni Lord ang ating buhay, sigurado po tayo na maliligtas ang ating kaluluwa at hindi po mapupunta sa impyerno po. Yan. So, love, joy, peace, faith, goodness, righteousness, yan. Since we were created by God, panghuli na po, we were also made for His kingdom and its lifestyle. So the fruit of that kingdom is simply the natural outworking of the miracle of rebirth. Yan na po, yung ipinanganak tayo na bago dahil binago na tayo ni Lord. That the Holy Spirit has performed in us. Yan na po yung Holy Spirit na po little by little na nag-change na po sa ating pamumuhay. Our responsibility as citizens of God's kingdom is to live like the people we now are. Ayan po, in Peter 2:11. So, lastly, Ephesians 4:1 and chapter 6, verse 8 to 20. Ganito po. We also pray that your outward lives, which men see, may bring credit to your Master's name, and that you may bring joy to His heart. Ibig pong sabihin na sana po yung mga gagawin natin na nakakalugod sa Panginoon, ayan din, maitataas ba ang Panginoon sa ating mga ginagawa? Ayan po. So halimbawa, ayan, nakikinig ng Bible study, si ma'am, si sir, ang daming teachers. So, ayun, naitataas ba si Lord? Maitataas si Lord. At I am sure po na yung book in heaven, yung books in heaven yan, isinusulat na po. Si ganito, umattend ng online Bible study yan. Siya po, nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ayan po, mga ka-OBS. So, our commitment, sabi po dito, pwede pong, please repeat after me na lang po. Sabi po, yung commitment po natin, I realize, after studying about kingdom living, that I am to submit my life to the service of others, just as Jesus did. I commit myself to being a willing, joyfully servant of Christ and others. Ayan po. Ayan. So, i-pray ko po muna kayo bago ko po i-shout out yung mga nandito at saka po yung mga nag-like, nag-share noong Bible study number 10 po. So, Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa mga kapatirang ito nga na nanood at pati po yung mga manunood pa kapag recorded live na po ito. At pati po yung mga manunood sa YouTube at dito sa Facebook po at sa lahat po na makaka-view po sa Bible study na ito at saka yung mga nauna pong Bible study. Pagpalain mo po sila, Panginoon, anuman yung mga pangangailangan nila, bibigay mo, Panginoon, anuman po yung mga problema nila, lulutasin mo po, Panginoon, at
nawa Panginoon, may miracle na gagawin mo po sa kanilang buhay. At yan, matutuklasan nila na nandyan ka na nga sa kanilang puso. So right now, Father God, maraming salamat uli sa anointing, sa wisdom na binigay mo sa iyong lingkod. So, pagpalain mo rin o kaya gagabayan mo rin kami sa aming pagtulog ngayong gabi. At bukas, Panginoon, haharapin na naman namin ang aming mga responsibilities sa aming mga works, Panginoon. So right now, I give to you the glory and highest praises. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan po, mga ka-OBS, maraming salamat po. God bless you. I love you all with the love of the Lord. Ayan, bye-bye.